Whom shall I fear? No tribe or nation, the Lord is. Yan. Cleansing the key to experience God. Makita ba dyan sa ano natin? Okay, yun pala. Okay, cleansing the key to experiencing God. Kailangan natin ng cleansing palagi. At ako, kagagaling ko lang sa EGR dito. Meron kaming EGR sa isang hotel dito po sa Vienna kasi walang available. So yun po at cleansing pa din ang parang ginagawa natin. Maraming nag-attend ng refreshing, nagpa-refresh sila, nagpa-cleanse sila lang sa Panginoon at lalo silang nag-apoy muli, nawala na naman yung mga burdens nila, mga matatagal na mga leaders na ang mga ito, nag-attend pa rin sila, nag-join pa din sila. No, at ang cleansing ay hindi lang minsanan, hindi lang yung nag-EJR ka ngayon ay tapos na, EJR mo na yun hanggang sa kukunin ka ng Diyos. Sana ho tuloy-tuloy kasi cleansing, 'di ba? Pagka tayo po ay may bahay tayo, tuloy-tuloy ang cleansing. Subukan mong huwag maglinis at tatanungin ka kailan ka huling naglinis sa bahay mo o nung 19 ay nung 2020. O, di ba? So, ibig sabihin, kaya malinis pa ngayon kasi may cleansing. Parang lifestyle na yan. Parang ano na yan, parang refreshing. Nare-refresh kasi tayo. Pag naliligo tayo, nare-refresh tayo. So, yon. Kaya sa spiritual, ganun din. Meron tayong cleansing na ginagawa patuloy para sa lahat ng area ng buhay natin ay patuloy na malinisan para manatili tayo sa kabanalan ng Diyos. Siyempre, nadudumihan tayo. Totoo yun, nasa broken world pa rin tayo, pero may cleansing naman. Meron naman tayong patuloy na pagbabalik, pagpapalinis, paghingi ng mga tawad sa ating Panginoong Diyos para ma-refresh tayo muli. Hallelujah. Kaya yun po ang patatalakayin po natin ngayon at yan din po ang mensahe natin dito sa mensahe dito sa Vienna last week ay patungkol po sa cleansing din. So tayo po sumusunod po tayo at yun po kaya ang church ay patuloy na naki-cleanse siya para ito po ay walang tumubo na offense, walang tumubo na sama ng loob, walang tumubo na galit, walang tumubo na hatred, kundi ang tumubo ay yung love of God, yung tumubo ay yung faith in God, yung fear in the Lord, di ba? So, yun po ang palakihin natin sa puso natin, okay? Sa buhay natin. Okay, tayo po ay may proseso po tayo bilang as a church. Our goal ay every believer a disciple maker. Kaya uumpisahan na ng ating mga SOD graduate ang magdi-disciple kaya sila po ay tinuturuan din natin. Of course, hindi pa expert ang mga yan. No, nandun pa sila sa learning process nila katulad dito. Dati dead tayo spiritually, lost tayo spiritually dead. Kaya ibig sabihin ng spiritually dead, nung hindi pa po tayo nakakilala sa Panginoon, ay talagang patay tayo spiritually. Ang patay spiritually separated with God. Wala tayong relationship. Pero nung tinanggap natin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, nagkaroon tayo ng relasyon. Kaya ang ibig sabihin, nagiging baby Christian, nagiging new believer tayo. Kaya mula nung tinanggap mo ang Panginoon, na ipanganak ka, na born again. Okay, baby na believer, infant ibig sabihin. Okay, so ang infant ay designed yan na lumago. Okay, designed yan na mag-grow. Subukan mo, pagka ang baby ay 10 years old na siya, hindi pa rin, baby pa rin siya, may problema yan. 'Di ba? Pero sa normal, sana 10 years old, sana ugaling 10 years old din tayo. So parang ganon. Kaya yun po, infant, ibig sabihin, new believer, naniwala sa Panginoon, nagiging baby, spiritually, ngayon, matritrain yan na lumago hanggang siya ay mag-immature. So, mag-immature siya, na ibig sabihin ay at least nakapakinig sa salita ng Diyos, di ba? Nagpatuloy siya. Okay? So, syempre, kaya lang immature pa din siya. Okay? At sana ang pangarap natin, dadalhin natin sa pangalawang baitang, sa susunod na baitang. Ano yon? Yung mature, magmamature. O ngayon, hindi na masyadong napipikon. O ngayon, pagka kinukorek mo, hindi na masyadong nasasaktan. Kapag ka kinakausap mo, pinapakiusapan mo na wag na lang niyang gawin yan, di ba? Natatanggap na niya kasi bakit? Nagmamature. Di ba? Nung tayo ay immature, nung kinurek tayo, nagtatampo tayo, nagagalit tayo, di ba? Nagsasarado tayo ng pintuan, nagdidelete tayo, nagbablock tayo kung ano mga binablock natin, di ba? So yun, na ang dami
dami nating dinadamay kasi immature, hindi nga natin alam mag-handle ng conflict. Okay, wag lang, hindi natin nilalagay sa isang ano lang, kung ano lang yung kinokorek, di ba? Tayo, ma-generalize tayo. Kaya ang dami nating sinasama, ang dami nating inaano, okay? Ang dami nating dinadamay. Kasi general tayo mag-approach eh. Pero pagdating sa nagmamature tayo, kung ano lang yung, halimbawa sa mag-asawa, ang pinag-awayan nila patungkol sa tinidor, doon lang kayo sa tinidor. O saan ka nagkamali sa tinidor na yon, doon lang kayo, yun lang. Huwag mong isama yung kutsara, huwag mong isama yung bandihado ninyo, at saka yung mamaya pumunta na kayo sa lahi ninyo. So yun po, immature. Kaya ang gusto natin, pupunta tayo sa mature. Pakisabi sa katabi, mature. Yan, smile naman. Mature. Yan. So yun po, pag nagmamature, nakaka-handle na yan. Nakakatagal sa pressure. Nakakatagal sa pressure sa buhay. 'Di ba? Yung mga immature pa yung mga boxers, okay, yung mga boksingero o yung mga basketballista, okay, yung immature, natatakot sila sa pressure sa loob, sa game, pagka ano, natatakot sila, baka mabunggo sila. Pero nung sila'y nag-mature na, hindi na sila takot sa pressure, gusto na nila, kaya nilang makipagsagupaan, makipagjambolan, makipag-agawan ng bola sa loob. Okay? So, yun po, at ganun din sana sa atin, no? Pag nagmamature tayo, nakaka-handle na tayo. Natatagalan na natin ng challenge. Natatagalan mo ng problema. Kung meron ka ng challenge sa buhay, kung meron ka ng mga ano sa buhay, may mga pressure ka sa buhay, natatagalan mo. Hindi ka natakbuhin, hindi ka duwag. Okay, hindi tayo fearful. Okay, marunong tayong humarap. Kasi bakit? Nagmamature tayo. Ang nagmamature, tamang ugali, tamang pananalita, 'di ba? Tamang kahit na uncomfortable, pero matutunan natin maging comfortable sa mga uncomfortable na panahon. So ganyan ho, kaya ganyan kami. Ganyan din ang pinagdaanan namin. Ang natutunan ko sa buhay, maging comfortable ako sa panahon na uncomfortable. So yun po, kaya napaka-importante po ang mag-mature. Marami tayong maiwasang gulo. Dati immature tayo kaya nadadamay, ang daming nadadamay. Pero ngayon ang gusto ng Diyos, mag-mature. Pupunta tayo sa next level, sa susunod na baitang ng paglago. Okay, yun po yung fisher of men. Kasi kung hindi ka magmamature, okay, hindi mo mature yung weakness mo, hindi mo ma-mature yung kahinaan mo, paano ka mag-fisher of men? Paano ka mag-i-evangelize? Paano ka mag-witness kung ikaw nga eh, 'di ba? So yun po, hanggang sa tayo po ay maging disciple maker. Ibig sabihin mag-send tayo, mag-train tayo ng kapwa leaders. Kung ano yung ginawa sa iyo, gawin mo rin sa iba. Ganun yun. Para sa isang cycle na ganyan, sa cycle natin ng ganyan, hindi mo napapansin, focus tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi mo napapansin, lumalago yung life group mo. Lumalago yung church natin for the glory of God. Hindi natin ginagawa ang vision para sa pangarapin natin na para maging tayo yung biggest church sa Finland. Hindi po ganun ang heart natin. Kundi gusto po natin na matrain ang bawat isa para makuha natin yung mga dapat na binigay ng Diyos na para po sa atin, na i-train natin para mag-train ng iba, ay ang pangarap natin ay mapalapit sila sa Panginoon, hindi sila magiging tawag nito, hindi maging infant or maging immature lang, kundi papunta rin sila sa mature para gawin silang fisher of men, para maging disciple maker din sila. Yun po ang goal natin. Ang church natin, may proseso tayo palagi. Okay, yan po ang isang sign. Kahit sa tignan nyo, ano yung sign ng mga healthy church? Ang isang sign ng healthy church ay yung mayroon tayong mga proseso. Okay? So yun po, kaya napaka-importante ang may proseso, para kasi may order, may rule siya. 'Di ba? Meron tayong sinusundan. Okay? So iisa yung puso natin. Yan ang mag-unite kasi sa atin eh. Kaya napaka-importante, inuulit natin palagi ang vision. What is the vision? Ano yung vision natin? To make a major spiritual impact in Finland, in Europe, and the whole world. Okay? So yun po, kaya the whole world na po ito. Kaya yung senior pastor natin globally ng Great
Awakening Church, maisasama natin ngayon sa August. Kaya dyan po pupunta kami dyan, kakasamahin namin siya. So napaka-importante, maganda din, it's a privilege na makasama tayo, makapag-invite po tayo para makita nila ano yung mga ginagawa natin. Kaya isasama namin siya sa biyahe para maramdaman nila paano yung ginagawa namin pag nandyan kami. Okay, na magta-travel kami, mag-ano kami. So yun po, kaya napaka-importante mga kapatid na tayo ay sumuporta, yung suporta ng church, yung bawat isa na katulad ng bawat isa po sa inyong lahat. Okay, so yun. Next, sabi niya dyan sa Joshua 3 verse 5, sabi niya sa New Living Translation, then Joshua, sabi niya, told the people, purify yourselves, for tomorrow the Lord will do great wonders among you. Okay, then Joshua told the people, kaya ito po ang sinasabi ni Joshua sa pinagkatiwala ng Diyos sa kanya ng mga tao, purify yourselves, linisin nyo, magsipaglinis kayo. Okay, no, sabi niya rito, linisin ninyo ang inyong sarili dahil bukas ipapakita sa inyo ng Panginoon ang mga kamanghamanghang bagay. Kaya bago natin makita ang kamanghamangha, kaya minimaintain namin ang cleansing sa aming buhay, minimaintain ko rin po for the glory of God. I'm saying it with humility, di ba? Kasi nai-experience namin ito palagi. Okay, at nakikita namin, marami kaming nakitang mga kamanghamangha or great wonders na ginawa ng Diyos. Kasi bakit? Pagka tinutubuan kami ng pride, tinutubuan kami ng katigasan ng puso, bumabalik kami sa cleansing, sa repentance, sa renouncement, sa infilling of the power of the Holy Spirit. Bumabalik yung apoy, bumabalik yung paghahari ng Diyos, bumabalik yung siya ang boss, hindi ako ang boss, kundi tumataas yung spirituality ko, humihina yung flesh. Okay? Kaya napaka-importante ang ating paglago, ang ating pagpapalinis sa ating Panginoong Diyos. Kaya experiencing God, example, experiencing God, the Israelites, miraculous crossing of the Jordan River into the promised land. Kaya nagsipaglinis sila, nagrepent sila, nagsaliksik sila sa Panginoon. So ano ang nangyari? Na miraculously crossing of the Jordan River. Naputol, na tumawid sila sa tuyong ilog sa doon po sa Jordan River. Kaya napakaganda ho yung pagka tayo nagpapalinis, marami tayong may experience ng miracle ng Panginoong Diyos. Yung repentance pa lang, maraming gumagaling sa repentance. Hindi mo maintindihan ng mga pakiramdam, hindi mo maintindihan ng mga hilo-hilo sa buhay, hindi mo maintindihan ng mga mabigat na pakiramdam, pero nung nagrepent, nagpalinis sa Panginoon, nagrenounce, gumaan ang lahat. Di ba? Kaya doon pa lang marami kami experience na ganun, no? Pagka pumunta na kami sa repentance, pagsisisi, pagpapalinis sa Panginoon, ay nakikita namin yung kagaanan, di ba? Nararanasan namin ito. Kaya napakaganda po na tayo po ay magpalinis sa Panginoong Diyos. Yun po ang gagawin po natin later on, okay? Sa altar call po natin. Kaya handa natin ang ating puso din, okay? Lalong-lalo na yung mga dumaan na sa EGR, kayong mga first-timers. So you are so much welcome, no? Third timers man, second timer, fourth timers, fifth timer man kayong nakarating na. We really appreciate ang inyong patuloy na pagdalo, at sana sa mga first timers natin, hindi lang po sana ito ang huli, kundi ito po ang inyong simula sa pakikipag relasyon sa ating Panginoong Diyos. Okay, number 1, sabi po niya dyan, cleansing begins by identifying what separates you from God. Paano tayo magpa-cleanse? 'Di ba? Ibig sabihin sa pag-identify natin o pagkilala natin o pag-amin natin. What separates you from God? Ano yung kinukubli mo? Ano yung tinatago mo? Ano yung itinatago mo sa Diyos? Ayaw mong i-expose sa Panginoon. Alam mo 'yon. Okay? So yun po, sa pagdating sa pagsamba, nakakasayaw ka, nakakasigaw ka, pero may something. Kung meron pa tayong, yung bang na-separate pa sa Diyos, hindi pa naipasakop. Kaya yun po, naipasakop mo na ba yung finances mo? Naipasakop mo na ba yung kahinaan mo or yung tukso or bisyo, either whatever na kahinaan natin. Okay? Naipasakop mo na ba? Surrender mo na ba? Kasi pag naipasakop mo na, paghaharian niya yon. Maganda siya ang hari, hindi tayo ang hari. Siyempre, marami nang ginawa ng Diyos sa puso mo, sa buhay mo,
mo, kaya lang yung 70% na isuko mo sa Diyos, kaya lang may itinira tayong 30% na para sa atin, na part ng puso natin. Oops, Lord, wag muna ito. Akin muna to. 70% na ibigay ko na. Pero, alam mo ba, kung 70% na ibigay mo, yung may tinira ka ding 30%, tinik pa din yan eh. Ikaw pa rin ang mahihirapan. Tayo pa rin may paghihirap sa atin. Merong mga ano sa atin eh. Kaya napakaganda, maisuko natin ng lahat natin. Yung love life mo ba, naisuko mo, na isurrender mo na ba sa Panginoon? O gusto mo, ikaw pa rin ang control, ikaw pa rin ang driver doon. Okay, yung pagbibigay, pag-iikapo mo ba, naisuko mo na ba sa Panginoon yon? Okay? Or yung kahinaan mo sa bisyo, either alak, droga, o sigarilyo, naisuko mo na ba ito sa Panginoong Diyos? Eh, Pastor, konti lang naman eh. O saan nagsisimula ang konti? Sa malaki. At tandaan po natin, tayo po ay templo ng Diyos. Sa 1 Corinthians 6:19, do you not know that you are the temple of God? 'Di ba? Sana ang templo ng Diyos ay presensya ng Diyos ang ilagay natin, huwag sama ng loob. 'Di ba? Sana ang templo ng Diyos ay yung pag-ibig, ay yung paglago sa spiritual, ay yung pagdi-devotion. Sana 'yun ang mga anuhin natin sa buhay natin. I'm saying this not to condemn anybody. Okay? Kung meron man tayo, ang gusto natin, makonvict tayo para isuko natin na kusang loob. Kasi ang pagsuko, hindi ko pwedeng gawin para sa inyo. Ang pagsuko, gawin nyo para sa Diyos. Yung dinesisyonan nyo talaga na Lord God, ito ang nagbibigay ng salot sa akin. Ito ang nagbibigay ng diferensya sa paglakad ko sa iyo. Ito yung mga nagse-separate sa akin. Ito yung mga nahihiya ako pagdating sa panahon na ganito. Nahihiya ako pag usapin ay ganito. Ano yon? Ano yon? Hindi ko alam, pero ikaw mismo ang magsuko niyan. Ikaw mismo ang isurrender. Binubuksan ng Diyos ang pintuan niya para tayo ay maipasakop natin yon. Kasi bakit? Bakit gusto niya tayo ay maligaya? Gusto niya tayo ang source ng joy, ang source ng peace, ang source ng pleasure natin ay ang Diyos. Hindi na doon sa sugal, hindi na doon sa droga, hindi na doon sa bisyo. Sana sa Diyos tayo. Okay? Ako, pinagalingan din ako ng Diyos. Dumaan din ako, may istorya din ako sa buhay ko na-experience ko rin ang drugs. Okay? Kaya parang high ka pagka nakatikim ka. Pero nung nakakilala ako sa Panginoon, parang ito na pala yung hinahanap ko noon. Kaya lang yung hinanap ko sa drugs. Kaya lang yung experience na yon hinanap ko sa barkada, hinanap ko sa dabarkads, hinanap ko sa mga droga at bisyo. Napasama ako. Pero ngayon, ito ang presensya ng Diyos, ito pala ang dapat pala maano tayo, malasing tayo saan? Sa presensya ng Diyos. Okay? Hindi na sa alak na nakakalasing, kundi, sabi niya, sa alak ng banal na espiritu. Biblical po 'yon. 'Di ba? Kaya yun po pala, yun ang ano natin, yun ang iano natin. Kaya tingnan mo kasi ang sumpa, 'di ba? Ang kahinaan, katulad sa Old Testament, katulad sa biblical na pinag-aaralan natin, ang anointing. Pag ipinasa mo sa iba, nadodoble. Okay, katulad ni Elijah, nung naipasa yung balabal o naipasa yung anointing, okay, kay yung cloak niya, naipasa kay Elisha, nadoble. 8 miracles lang ang nangyari kay Elijah. Kaya lang nung naipasa kay Elisha, nagkaroon siya ng 16 miracles na double. Okay? At pwede yon sa negative or sa positive. Ngayon, patagay-tagay ka ngayon, pero tingnan mo, pag kinopya yan ng anak mo, baka isang bote na yan, baka isang case na later on. Pag siya ang gumawa, di ba? Kasi pag naipasa, nadodoble, kusang nadodoble ito. Kaya sa akin, kaya ako tumigil, sinurrender ng 100% kasi ayaw kong kopyahin ng aking anak. So yun po, kaya yun po ang encouragement ko po sa bawat isa na may kahinaan pa sa ganon, isuko natin. Piliin mong isuko. Hindi ko pwedeng gawin para sa'yo at hindi rin pwede gawin ni Mrs. o ni Mr. para sa'yo. Gawin mo mismo, kusa mo itong isurrender sa ating Panginoong Diyos. Malinisan tayo. Kasi gaano tayo cleanse ng cleanse kung hindi natin isuko, surrender ng todo. Tapos bukas gagawin ulit, bukas gagawin ulit, bukas gagawin. Pag lalaruan po tayo ng kaaway. Mag-decide tayo. China-challenge ko, mag-decide tayo. Ano mang kahinaan. Yon, baka sa pangungutang ang kahinaan mo, baka naman sa pagchichismis ang kahinaan mo, baka sa kayabangan ang kahinaan mo. Suko, 100%, todo bigay.
kusang loob, gawin mo kasi I cannot do it for you. You cannot do it for me, but you can do it for God. Kung gusto mong lumaya, kung gusto mong ma-cleanse, kung gusto mong makaranas ng freedom, pagka may pagsubok ka, pagka may mga pressure sa buhay, hindi ka tatakbo doon sa kahinaan mo. Ngayon, tatakbo ka ngayon sa Diyos na kalakasan mo. Okay? Kaya without Christ, we cannot, di ba? Hindi tayo magtatagumpay outside Christ. Hindi ka rin maging masaya kasi walang pangako dyan. Okay? Laman lang yan. Pero sa Diyos, may pangako siya. Sasaya tayo, liligaya tayo pag sa tayo ay susunod. Sa sinasabi ng iba, boring ang buhay mo. Hindi boring. Pag totoo ang relasyon mo sa Panginoon, hindi tayo mabubor at hindi tayo mapapagod sa ating pakikipagrelasyon sa Panginoon. Kaya kailangan ma-identify. Ano yung ma-identify? Baka pikon tayo. Okay? Ang galing nating mag-joke sa iba, pero kung tayo ang ginoke, pikon tayo. Di ba? So yung baka tayo ang galing nating magkantsaw sa iba, pero pag tayo kinantsawan, natitiklop tayo. Kaya napaka-importante po ang magpa-cleanse, mai-repair, maayos ang mga ito. Hallelujah. Many people say they want God, but they hold on things that block His presence. Kaya katulad si Achan, no? Katulad nila kasama ni Joshua, may tinago siya. Kasama na niya sina Joshua yan. Kaya lang nagtago siya ng Diyos-Diyosan. Diba? Kaya ngayon, natalo sila sa gira. Kaya mga kapatid, matatalo tayo sa gira. Matatalo ka sa labanan mo sa spiritual. Kasi bakit? Meron tayong tinatago. Meron tayong, di ba, pagsamba sa church, nakakapunta ka naman. Sa pananalangin sa pagkain, nakakapag-pray ka naman. Pero meron kang inaalagaan. Meron kang tinatago. Di ba? Na gusto ng Diyos. Ang prayer ko ngayon, makonbikta ka. Makonbikta tayo lahat. No, anumang klase ng kahinaan 'yon, 'di ba? O pagchichismis, pagkukuwento ng buhay-buhay ng iba, hindi naman nila sinabi na ikwento mo, pero bakit mo kinukuwento? Pagchichismis, 'di ba? Hallelujah Jesus. Kaya isurrender natin. 'Di ba? Katulad ni Achan, hangga't hindi nawala 'yon, hangga't hindi 'yon, ay lagi silang talo sa labanan. Kaya basahin natin yung Joshua 7:21. Napakaganda po yun na kwento para marami tayong matutunan. Para biblical ito. So yun po, common barriers include, ano pa yung mga common barriers natin? Letter A, self-centeredness. Okay, yung self-centered, pag hindi ka na napapansin, umaaklas ka na. Pag hindi ka napapansin, o lumalayo ka na. Pagka hindi ka na napapansin, kahit sa Facebook, hindi ka na likes, hindi ka na sisin, di ba? Hindi ka na rin, kaya self-centeredness. Okay, focus sa sarili. Nakapokus tayo sa sarili. Isuko natin sa Panginoon. Kailangan Jesus-centered tayo. Christ-centered life tayo. Okay? Living a life focused on our desires, plans, and ambitions instead of God's will. Kaya, living a life focused on our desire, plans, and ambitions instead of God's will. Yan ang self-centeredness. Focus ka sa desire mo. Focus ka sa plans mo. Pag hindi nasunod yung plans mo, galit tayo. Pag hindi nasunod yung gusto natin, galit tayo. 'Di ba? Gusto natin sa atin lang sila magpasakop, 'di ba? At pagka sila ay mas maganda yung plano nila, parang nafi-feel natin inferior tayo, insecure tayo. Self-centeredness. Mula nung sinuko ko ang self-centeredness ko, nagiging team leaders, nagiging lumago yung team leadership na binigay ng Diyos na regalo para sa amin. Hanggang sa pinamuhay namin ito, hindi na kami self-centeredness, natutunan na namin yung team leadership, yung team, nagbe-benefit tayo, lahat tayo, umaarangkada tayo, hindi lang nakasalalay sa akin, kundi nakasalalay talaga sa Diyos. Kaya, living a life, focus on our desires, yan, plano, ambisyon, okay? Ano pa yon? Yan po ang nagseseparate sa atin, yung man at saka yung God. Ano yon? Fear, pride, selfishness. Yan po ang ating isusuko later on. Okay, yung fear, o kung may takot tayo, puno-puno tayo ng takot, pride, selfishness, okay, hurts, baka may mga dala-dala tayong sugat sa nakaraan. Kaya ang hirap mag-pray, ang hirap mag-join ng prayer meeting, mahirap mag-join sa mga Bible study kasi hindi tayo ang star. 'Di ba? Kaya baka hindi tayo kasi bakit? Marami tayong worries. Mahirap mag-join ng church, 'di ba? Meron tayong mga fear, mga iniingatan sa buhay. Kaya ang hirap maka-breakthrough ang Christian life natin. Kaya ang heart natin ay maisuko natin ito. Pag naisuko natin, maibigay natin lahat ng
ng remote control sa buhay natin, maibigay natin sa Diyos para siya na ang kumontrol sa atin, 'di ba? Hindi man natin may enjoy lahat ng correction ng Diyos, pagtutuwid ng Diyos sa buhay natin, pero mapapatuwid tayo. Pero mapapabuti naman tayo later on. Okay? Kaya yung distraction, offense, baka may mga offense tayo. Okay, pagka may offense ka, 'di ba? Malayo ka sa tao din. Malayo ka na nga sa Diyos. Yan pa ang ano mo. Instead na pumunta ka sa church, may andun yung nakasugat sa akin eh. Andun yung nakasakit sa akin. Ganun ang offense. Ilalayo ka sa Panginoon. 'Di ba? Instead na magpupunta ka sa Bible study, andun yung nakasakit sa akin eh. Andun yung ano eh. Hanggang ngayon hindi nagbabayad eh. Hindi na ako pupunta mag-Bible study, 'di ba? Naglalayo. Kaya ang offense, materialism. Okay, materialism. 'Di ba? Kaya pagka ano tayo, 'di ba? Puro tayo material. Ang material hindi ka papayapain, 'di ba? Ang material hindi ka kukumpletuhin, 'di ba? Ang material ay may temporary pleasure. 'Di ba? Pag nabili mo na yung mahal, no, mahal na gadget, mahal na tela, mahal na damit, 'di ba? Dahil mahina ka doon sa material, 'di ba? Bumili ka, 'di ba? Pero after 1 week na ilaban na, luma na naman sa pakiramdam mo. Kaya ngayon bibili ka ulit. 'Di ba? Kaya tama ang ano eh, magaling ang ano to, iPhone company eh. 'Di ba? Kasi bakit? iPhone 15, iPhone 16, iPhone 7, hindi ka nila nakuha sa iPhone 13, baka makuha ka sa iPhone 14, iPhone 15, iPhone 18, hanggang ano yan, hanggang sa pagtanda natin may iPhone. So, kaya tayo po ay kailangan ano tayo, 'di ba? Hindi ko pinagbabawal na gumamit kayo ng iPhone. Ang sinasabi natin yung espiritong materialism, 'di ba? Alam mo 'yon, yung wala kang budget, wala kang ano, 'di ba? Talagang parang makabili ka lang ng ano ay iano mo sa utang, iano mo sa mabili, masunod lang ang gusto kahit malubog sa utang na which is hindi na tama. Kasi bakit? Materialism. 'Di ba? Envy, baka may inggit tayo. Okay, grudges. Okay, discouragement. Hallelujah. Kaya palagi kong sinasabi po sa inyo without any condemnation na ingatan natin ang iglesia. Hindi ito lugar para magkaroon tayo ng utangan. Ito po'y lugar ng pagsamba sa Panginoon. Kaya ang ini-encourage ko po sa inyo para wala tayong gulo kasi sa mga utang, maraming na-discourage na. Matagal na po kami sa iglesia, marami na kaming nakitang nawala sa church because dahil sa utang. Kaya mga kapatid, ang sinasabi namin ay ayaw kong kontrolin ang buhay ng bawat isa, desisyon ng bawat isa, kaya lang sinasabi natin na matuto tayong mag-budget. Okay, meron naman kaming offer na solusyon. May offer pa naman ng Lord eh. Hindi lang niya tayo sinasabihan na ganon, kundi bakit meron namang mas maganda? 'Di ba? Kung hindi mo pa kaya ngayon, ba't mo i-advance kasi? Okay? Kaya gumastos ka lang ayon sa budget mo pa. Huwag kang mag-advance. Ha? Masanay ka muna doon sa kaya ng pera mo. Okay? So yun po. Kaya napaka-importante po na huwag tayong makasakit sa bawat isa. Kasi marami nang na-discourage. Ang bait-bait nung ano, nang hihiram. Kaya lang nung singilan, parang leon na, hindi mo na ano, alam mo ba yun? Kaya ayaw kong humarap na, ayaw ko na sanang humarap ng mga ganun, aayusin lang yung ganun. Wala naman ako nung nag-decide kayo, wala din ako nung nagpautang din kayo, tapos nung nagka-problema, sasama nyo kami. 'Di ba? Parang ganun eh. Kaya napaka-importante mga kapatid, I'm saying it without any condemnation. Gusto kong maturuan ang kababayan natin mga Pilipino. Yan po ang heart namin. Wala po kaming heart na para pagbawalan lang kayo. Ang heart namin umayos ang kapwa naming Pilipino. Kung kami Pilipino, inaayos din kami ng Diyos, pwede rin kayo palang ayusin kung gusto natin. Kung gusto nating mag-improve, kung gusto nating pumunta sa another baitang ng paglago o ng maturity from immaturity to maturity. Ganun tayo po palagi. Yun lang po ang heart namin. Without any at kung meron man, kinakausap man tayo ng Diyos, bakit hindi natin isurrender? Bakit natin hindi isuko? Yes, Lord, tama. Panginoon, turuan mo ako, God, para ayusin ko ang area ng buhay kong ito. 'Di ba? So yun po. Kaya ano yung mga nagse-separate? Kailangan po natin yan na ano yung mga naglalayo sa atin. Sorry, hindi ko nalipat itong aking ano. Ito pala, self-centeredness.
Yan po, fear, pride, selfishness, hurts. Yan po ang naglalayo sa atin sa Diyos. Okay? Instead na pumunta ka sa Diyos, may distraction. Instead na pumunta ka sa Diyos, may offense. 'Di ba? Naka-offend ang iba sa iyo. Instead na pumunta ka sa Diyos, may materialism. Inuna mo yung material. O kasi, pastor, itong ngayon lang ito. Ngayon lang ito. Black Friday ngayon, 'di ba? Sale ngayon. Ngayon lang ito. Kahit na mag-absent na ako sa Bible study, matupad lang ito. Tingnan ninyo, makikita natin self-centeredness. Kaya wag natin pakainin yung self-centeredness natin. Okay? Kontrahin natin yan sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Hindi ka na magiging self-centered, kundi magiging Jesus-centered life ka na. Hallelujah. Amen ba kayo? Palakpak naman para sa Lord. Hallelujah. Pakisabi sa katabi, pakikalabit. Amen ka ba, kapatid? Ayan. Okay, kayo din sa online. So maraming salamat po. Okay, letter B. Yan, letter B. Yan. Malala ko yung kanta na akala nung bata tayo, letter B. Letter B, letter B. Di ba may kantang letter B? Ngayon pa lang, nung lumaki na, ngayon pa lang naintindihan, let it be pala, hindi para letter B. Hallelujah. Nung bata talaga, no? So, okay, letter B. Spiritual problem. Okay. Any condition that weakens a person's relationship with God, resulting from sin, neglect of prayer, neglect of God's word, disobedience, lack of faith, etc. So po, ibig sabihin, marami pa. Any condition, kayo mga kondisyones na meron tayo, any condition that weakens a person's relationship with God, yung nagpapahina sa relasyon mo sa Panginoon, resulting from sin, neglect of prayer, neglect of God's word, disobedience, lack of faith. Okay, unang-una, prayerlessness. Pagka nawawala na yung prayerful natin, kaya makita natin yung God, makita natin yung picture lang po yan. Hindi yan ang picture ng Diyos, kundi picture lang para as a human being, mapicturize natin na ganyan ang Diyos. Kaya lang, hindi ganyan ang description talaga. Ang description ng Diyos ni Jesus Christ doon sa Revelation, makita mo, nagliliyab ang kanyang mata, meron siyang puting-puti na chest, meron siyang chest, golden sash, dito sa chest niya, 'di ba? Tapos yung white hair siya, 'di ba? Pero ito pa, ginawa lang 'yan para para ma-picturize lang natin na it represent the Lord. Okay? So yun po, prayerlessness. Okay, yan po ang pagka nasasanay tayong hindi na nagpi-pray. Kaya yung aking family, patuloy ko kahit nasa bakasyon kami, dito tayo bago tayo matulog, dito tayo. Anak, Mrs., dito tayo. Mag-pray muna tayo together. Andun yung cleansing, andun yung surrendering, yung cleansing, 'di ba? Kumustahin ko ang bawat isa. Kumusta ka na anak? Kumusta ka na asawa? 'Di ba? Ako naman, kumustahin niyo rin ako. Ito ang aking ano ang araw natin? Nagkaroon ba tayo ng inis? Nainis ba tayo sa bawat isa? Nag-complain ba tayo? Sige, isuko natin sa Panginoon. Yun po. At bago kami matulog, yun po ang ginagawa po namin. Kaya yung spirituality natin, for the glory of God, nami-maintain po siya. So yun po. Kaya pag pababayaan mo yung prayerlessness, yung wala kang tulog ka lang ng tulog, 'di ba? Pag nung nabangungot ka saka na lang wag mong hintayin na mabangungot ka bago ka manalangin matulog. Wag mong hayaan mabulunan ka bago ka magpray, bago ka kumain, 'di ba? Bago ka hindi pa lang simula pa lang ay talagang napakaganda kasi yung unahin natin ang Diyos bago tayo sumubo, bago tayo kumain. Okay ba 'yon? Lack of desire for God's word. Wala tayong kaya pinupost ko palagi 'yon, parang 9, 8, 10 lang ang nagla-likes. I hope na more than doon sa nagbabasa pa. Sana. Okay? Kaya nilalagay po natin 'yon. Kaya lang hindi ko pwedeng ipuwersa. Nilalagay ko lang sa inyo pero mag-decide kayo for the Lord. Kaya talagang tanggapin natin, gawin natin para sa, hindi nyo naman ginagawa yan at hindi ko rin yan ginagawa para sa inyo. Pinupost ko yan para matulungan lang kayo, pero it's up to you to decide to read the Word of God in a daily basis. So napaka-importante ang pagbabasa po. Lack of desire for God's Word. Okay? Kaya yan, napaka-importante yan po para tayo ay malapit palagi sa ating Panginoon. Lukewarmness, wala nang desire. Lukewarm, maligamgam. Di ba? Pag maligo tayo, gusto natin maligamgam. Kasi yun ang gusto ng laman, maligam
maligamgam. Ayaw niyang mainit, ayaw niyang malamig. 'Di ba? Yung maligamgam, yan ang gustong-gusto niya. Kaya lukewarmness, ganun din sa spiritual natin. Okay, minsan maka-church, minsan hindi. Minsan makapunta sa prayer meeting, minsan hindi. O, 'di ba? So yun po, lukewarmness. Dapat ang nag-aapoy sana talagang warm tayo sa pananampalataya natin. Umuulan man, anuman na ang weather, malamig man, winter man, summer, autumn, and fall, na nagpupunta pa rin tayo. Committed tayo sa Diyos, sa gawain ng Panginoon. Coldness, okay, panlalamig, living in sin, lalo na pagka may tinatago tayong mali. Okay? Meron tayong, kapag ka meron kang, sa mag-asawa, pagka meron kang tinatagong mali, parang binabantay mo lahat, cellphone mo, yung wallet mo, yung bangko mo, yung bangkomat, yung card mo. Pagka nilipat lang, sinong gumalaw dito, di ba? Parang tensyonado ka palagi kasi meron kang binabantayan eh, meron kang itinatago. Pero tingnan mo, ito po ang experience ko for the glory of God. Okay? Kaya pag uwi ko, kahit saan ko nilalagay yung wallet ko, saan ko inilalagay yung cellphone ko. Okay? So yung wallet ko, yung bangko ko, sa card ko, nandun din. Alam din ni Pastora Julie yung ano niya, alam din niya yung code niya. Okay? So yun po, bakit? Wala kang free ako. Anytime na sitahin, tignan man nila yung cellphone ko, tignan niya yung cellphone ko, yung anak ko, tignan niya yung cellphone ko, wala silang makikita. Kasi bakit? Wala kang tinatago. Ang hirap yung may tinatago. Di ba? Tensyonado palagi. Ay naku, naiwanan ko yung handi ko, di ba? Hindi na mapakali. Kasi baka may makita. Di ba? So yun po, spiritual problem. 'Di ba? Kaya napaka-importante yung huwag tayong mabuhay sa mali. Lack of faith, 'di ba? Yung walang ka-faith. 'Di ba? Kaya pagdating ng pagsubok, na faith talaga siya. 'Di ba? So yun po mga kapatid, napaka-importante yung may tatag ang pananampalataya natin. Kaya yung spiritual problem, ma-identify sana natin ang mga bagay na ito sa mga nagpapalamig sa atin sa ating Panginoong Diyos. Okay, mental struggles, internal challenges of the mind that can affect a person's faith and daily life. Okay, mental struggle, internal challenges of the mind, lalo na yung mga overthinker. Okay, sa pagka-overthink natin, 'di ba? Napapasama tuloy yung mga isipin natin. Kaya yun po, negative or judgmental thoughts, suspicious, doubt, unbelief, 'di ba? Pagka ino-overthink, ay naku, meron yatang may tinatago yata si Mister sa akin. Kaka-overthink mo, 'di ba? Ka-overthink mo, parang nakagkaroon ka ng judgmental thoughts tuloy, 'di ba? 'Di ba? Pinagsususpitsahan mo na kahit wala, 'di ba? So yun po, kaya negative or judgmental thoughts, suspicious, okay? Kaya hindi po tayo manatili hangga't wala tayong ebidensya, hindi tayo, ako magtatanong na lang ako for sure, okay? Hindi na ako magsususpitsa, tatanungin ko na lang ng may kaayusan, privado, private, gawin ko na sa tama na pagtatanong, at kung sinabi ay hindi, wala naman yung pastor, ano lang, heresy lang yan, ano lang yan, na miss quote lang nila, na miss interpret na, sige, okay, maniniwala ako sa'yo. Kaya ako nagtanong kasi ayaw kong makinig doon sa mga bali-balita lang. Okay? Kaya pagsususpetsa kasi yon. Kaya gusto ko yung sigurado, kaya dumedirekta ako ng tanong. Okay? Kaya yun po. Kaya doubt, unbelief, anxiety, okay, worries, guilt, shame, hopelessness, rationalization, confusion about God's will or purpose, lustful thoughts, okay, lustful thoughts and distractions, okay, maraming mga distraction na ginagawa ng kalaban. Kaya yan mga mental struggles natin. Kaya tingnan natin, kung wala so po dyan, at meron kayong nakikitang ano sa inyo, hindi man nakalista dyan, isama natin sa repentance later on. Magkaroon tayo ng repentant heart, na ihingi natin lahat ito ng tawad sa Panginoon. Anumang struggles, 'di ba? So yun po, para isuko natin, isurrender natin, tapos itakwil natin, i-renounce natin. Yung word na renouncement, yun po yung pagtakwil. Ibig sabihin, ayaw mo na, brinibreak mo na yung sumpaan nyo sa kalaban, brinibreak mo na yung anong tawag doon? Brinibreak mo na yung kasunduan. Yun ang ibig ko sabihin, yung kasunduan nyo sa kalaban. Brinibreak mo na yon. Di ba? Yung umuo ka. Di ba? Yung nag-yes ka. Di ba? Yung nag-agree ka. In-offer ng kalaban lang yon. Nag-agree ka naman. Kasalanan yon kasi nag-agree ka na. Okay? Kung hindi ka mag-agree, hindi ka bibigay. Wala ka pang kasalanan kasi walang agreement. And every sin there is agreement. Di ba? Kaya hindi mo pwedeng sabihin, Mrs., na-aksidente eh. Paano na-aksidente eh? Nag-decide kang lumabas.
lumabas, nag-decide kang, 'di ba? Ang dami mong ginawa, aksidente lang ba 'yon? O, 'di ba? So yun po mga kapatid, kaya napakaimportante tayo po ay patuloy na magpalinis sa ating mental struggles natin. Kaya wag niyong isipin na kayo lang ang meron. Kaya wag kayong matakot kasi lahat tayo ay broken. Nandito lang tayo sa broken world. Okay? Wag tayong matakot na ano tayo. Uy, baka anong sasabihin ng iba? Wag kayong mahiya. Basta gawin niyo, sabihin natin sa Panginoon. At yun po. Kaya napakaganda. Para makaalis tayo dito sa mga mental struggles po natin. Okay, Letter D, emotional struggles. Okay, difficult emotions and inner experiences a person's faces. Fear of people. May takot ka ba sa tao? Kaya tinatanong ko kayo dyan, nung nandyan ako, ganito ba kayo? Hindi ba kayo takot sa tao? Kasi bakit pagka ano ay hindi tayo wala namang kayong intention na mali, wala namang kayong ayaw lumapit sa tao, kaya lang parang nakuha nyo na yung style ng mga finish, okay, na parang dumating ka, parang walang dumating, di ba? Pero kung kausapin mo naman, sumasagot din naman sila ng maayos. Kaya lang, pero sa kingdom ng Diyos, napakaganda po na maisuko natin yung fear of people, okay, sa buhay natin. Yung shy, yung nahihiya tayo sa kapwa-tao, di ba? Lalo na tayong mga Pilipino, makakita ka ng Pilipino sa labas ay, mukhang mga Chinese yan. Ayaw mo lang makipag-usap. 'Di ba? Ay, mukhang Thailander 'yan. 'Di ba? Katulad niyan, nagpunta kami sa Malta. Ayaw makipag-usap yung isang waiter. 'Di ba? Akala niya daw Thailand kami. Akala daw niya hindi kami Pilipino. 'Di ba? Kaya nung nagsasalita kami ng Tagalog, ay nagsalita din siya. O yun. Kaya mga kapatid, so napaka-importante po, 'di ba, na maalis yung fear natin sa tao. Okay, fear of what others think. Yung bang iniisip, yung bang pag magjo-join ako sa Bible study natin sa Facebook niyo ay sa life group niyo, anong sasabihin ng kaibigan ko? 'Di ba? Laging iniisip yung sasabihin ng iba, hindi nila iniisip yung sasabihin ng Diyos. 'Di ba? So yun po, tandaan po natin, basta nag-decide tayo para sa Panginoon, hindi mo na problema kung ano ang isipin ng bawat isa. Hindi mo makontrol ang isip ng iba. Gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng masama at mabuti, may sasabihin ang iba. Kaya kung ako sa iyo, sumunod ka sa sinasabi ng Diyos, wala ka nang pakialam sa iisipin ng iba. Kasi bakit? They have their own thinking. They have their own thoughts. Ibigay mo yun sa kanila. Pero ikaw, tama naman yung puso mo sa Diyos. 'Di ba? Ibigay mo sa kanila yun eh. 'Di ba? So yun po, hindi mo kontrol yun. 'Di ba? At hindi natin makokontrol ang isip ng iba. Hindi natin makokontrol ang emotion ng iba. Ang tanging makokontrol natin, yung isip natin. Ang tanging makokontrol natin, yung emotion natin. Kaya people pleasing, lalo na ito people pleasing. Huwag tayo magiging people pleaser. God pleaser po tayo. Yan. Fear of speaking up, 'di ba? Yung takot tayong magsalita. 'Di ba? Magsalita tayo na walang kayabangan kasi. Magsalita tayo with yung loving connection. Alam ba natin yung word na mapagpakumbaba. 'Di ba? Fear of speaking, 'di ba? Parang tayo, natatakot tayo. Minsan kahit magtanong kung saan yung daan, natatakot tayong magtanong sa tao. Okay? Unforgiveness. O yun, patuloy. Ito daw ang unforgiveness talaga. Yan daw talaga, no? Ito daw talaga ang sumpa sa Filipino culture. Ano yun? Unforgiveness. Bakit? Ang tagal nating makawala sa pagpapatawad. 'Di ba? Pwede tayo yung kultura na kahit 10 taon hindi nag-uusap. Kahit 5 taon hindi nag-uusap. Kalalo ng mga magkapamilya. 3 taon hindi nag-uusap. 1 taon hindi nag-uusap. 'Di ba? Akala nila nakakaganti sila sa hindi nila pakikipag-usap. Akala natin nananalo tayo pag hindi natin kinakausap yung nakasakit sa atin. Akala natin nananalo tayo sa gira pagka hindi, tayo ang natatalo. Okay, kasi pinagpipiyastahan ng kalaban yung unforgiveness. Yung puso natin ng hindi mapagpatawad. Kaya matigas yung puso natin. Mahirap magpatawad. Pero tandaan po natin, the Lord Himself forgave us. Gaano man katarantado yung mga nagawa natin, gaano man katalamak yung mga problema, ay kasalanan na ginawa natin,
God forgave you. God forgave me. Pinatawad tayo ng Diyos. Kaya kailangan natin matanggap yung forgiveness ng Diyos sa buhay natin para makapag-forgive tayo ng iba. Hindi mo pwedeng ibigay ang wala sa atin. Kaya ang wala sa iyo, ang forgiveness, hindi mo pwedeng ibigay kasi sa iba. Kaya napaka-importante tayo po ay matuto, tanggapin si Kristo bilang Diyos tagapagligtas, tanggapin yung pagpapatawad niya, pagpapalaya niya sa atin, at ngayon nagpapatawad tayo at nagpapalaya na rin tayo sa iba. Hindi mo pwedeng gawin lang yan sa sarili mong effort. Kailangan natin ang intervention ng Diyos sa buhay natin. Disobedience, gossip, no, chismis, gossip, cursing, failure, disappointment, fear of embarrassment, di ba? Takot tayong ma-embarrass. Failure, di ba? Disappointed tayo. Fear of being insulted. Kaya tayo hindi nag-share kasi ayaw nating ma-insulto. Pero sa pagdating sa Panginoon, tandaan po natin yan, sabi niya, blessed are those who are persecuted, for theirs is the kingdom of heaven. Sabi niya sa Matthew 5. Kaya mapalad pala tayo pag pinipersecute tayo, iniinsulto tayo sa ating pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Okay? Kaya hindi sa pagbuhay, hindi sa nabubuhay ka sa kasalanan, kundi tayo ay mapalad kapag tayo ay sumusunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Cowardice, kaduwagan, ibig sabihin yung kaduwagan, swearing, cursing. So yun po ay ang emotional struggles. Ano yung emotional struggles natin? Isuko mo sa Panginoon, surrender it to God para ma-cleanse tayo. Hanggat hindi mo aaminin ito, hindi ito gagaling. Pero pag inamin mo at sinuko mo sa Panginoon, gagaling ito. May pag-asa. Kaya pakisabi sa katabi, kapatid, may pag-asa. Hallelujah. O sige, sa left and right, left and right. Tinitingnan ko kayo kung sumusunod kayo. O, okay, okay. Yan. So yon sa left and right sa likod naman, sa likod. O, may pag-asa tayo kapatid. Yan, abutin mo. May pag-asa tayo kapatid. Hallelujah. Sumusunod ba yung iba? God. Thank you, Father. So yun po. Number 2. Okay, malapit na po tayo. Cleansing through repentance and prayer. Okay, God's instruction. So Joshua 3 verse 5 is clear. We can experience God with clean life. Okay, pure heart. No idols or pure motive. Okay, at napaka-importante po yung ma-cleanse tayo, ma-experience natin ang clean life, ang pure heart. Tignan mo pag nalinisan yung puso natin. Okay, nawala yung mga idols. Okay, yung mga pure na naging puro, naging malinis na mga motibo na natin. Kaya ito po, kaya namin sinasabi ito, kaya ini-encourage namin ang offering, ang tithing natin, hindi para kayo pirahan. Tama ang motibo po natin, no? At hindi kami may tagahawak tayo ng wala kaming hinahawakan, meron tayong tagahawak at later on check upin tayo ng gobyerno diyan. Kaya hindi pwedeng gagawa-gawa lang kami ng ng kababalaghan diyan, kundi tayo lahat tayo, even leaders, ini-encourage ko, bantayan natin ang kapirahan ng Diyos. Kasi hindi natin pera ito personal, pera ito ng Diyos. Okay? Kaya yun po. Kaya pagka tayo po pero hindi ko sinasabing na hindi magaling yung ating mga tagahawak dyan. Magaling din silang humandle kasi may mga sila, mga pinag-aralan din nila ay din sila. So maalam din sila kahit papaano. Okay? At yun po, at hindi po yan dumidirekta sa mga bulsa ng pastor. Mayroong tagahawak kasi legal church po tayo. Okay? Mahirap itong kasi tayo lahat check upin tayo ng government. Yun po ang maipapangako ko po sa inyo na babantayan po natin ito. Hindi kami papayag na tayo ay kukontrolin tayo ng tagahawak din natin at huwag din kayo papayag na kukontrolin ko lang, kundi control ito ng Diyos. Kaya kailangan meron tayong palagi, okay, tamang pagdi-disperse ng kapirahan ng ating Panginoong Diyos para maging good steward po tayo as a church. Okay, kung may mga nagkamaling pastor man noon, sabi ko nga sa inyo, ako po ay humihingi ng tawad. Nire-represent ko yung pastor na yun kasi pastor din ako. Kaya napaka-importante na tayo po ay magpatawad at magbigay tayo ng pagkakataon naman ng iba para makita natin na itong pamumuhay, meron pang palang mga maaayos pa na iglesia. So yun po, kaya tayo po ay patuloy sa ating pagbibigay ng maayos at tamang motibo. At ganun din kami
laging tamang motibo para pagpalain tayo. Okay? So yun po. Kaya cleansing happens through repentance. Kaya yung pagsisisi, ang repentance pagsisisi, means ibig sabihin not just feeling sorry, but turning away from what separate us from God. Hindi lang yung Lord, sorry, nagkamali ako. Oh, di ba? So kundi turning away. Okay, yung kahinaan mo, tumalikod, talikuran mo na. Yan ang nagse-separate sa relasyon natin sa Panginoon. Kaya kung ano yung kahinaan mo, willing ka na bang tumalikod? Willing ka na bang magsisi at tumalikod o magrepent? Okay? So prayer becomes the place where we say, Lord, I surrender this to you. Kaya yun po ang gagawin natin, no? Yan po ang gagawin natin mamaya. Prayer becomes the place where we say, Lord, I surrender this to you. Kaya na ba nating isuko yan, kapatid? Kasi yan ang simula. Yan ang simula ng pagbagsak. Yan ang simula ng pagka maapoy ka ngayon, later on, mali-mali decision mo, nagmalaki ka sa Panginoon, hindi ka na nagpipray, nagdidepende ka na. Kasi yung hindi pagpipray, pagdidepende sa sarili. Once na nagdepende ka sa sarili, hindi mo sinali ang Diyos. 'Di ba? Tapos nung nagka-problema ka na, saka mo isasali ang Diyos. Bakit kaya nung nag-decide ka, hindi mo sinama ang Diyos? 'Di ba? Kaya ngayon, iyan ang ini-encourage namin sa marami. No, bago kayo mag-decide sa isang isama niyo muna ang Diyos. 'Di ba? Ganun tayo minsan. Ang dami nating gagawin, hindi natin sinama ang Diyos. Kaya lang nung nagka-bulilyaso, nagkapalpakan, 'di ba? Saka na lang natin akala ko ba Diyos, hindi mo kami pababayaan. Hindi mo sana siya, hindi mo siya sinama nung una eh. Ngayon sinasama mo na yung may problema na, 'di ba? Kaya mahirap, hindi basta makakilos ang Diyos, 'di ba? So yun po, nagsisimula ang pagkilos ng Diyos sa pagsisisi, sa pagtalikod. Wala palang problema, sinasama mo na. Lord, tama ba ito? Gastusin ko ito? Lord, tama ba ito? God, tama ba lifestyle ko na palautang ako? Tama ba yun? Di ba? Tama ba yung palachismis ako? Tama ba yung Panginoon? Di ba? Isasama mo siya bago ka magkwento ng kwento, buhay ng iba. Isama mo muna ang Diyos. Tama ba ito, Lord? Di ba? Tanungin mo ang Diyos. Para bakit maituwid na? Kung mali, pag sinasabi niya, alam mo, anak, mali. Huwag mo nang ikwento ang hindi pinapakwento sa'yo. Ikwento mo na lang si Jesus, 'di ba? Ikwento mo na lang, mag-empower ka na, mag-appreciate ka na lang, 'di ba? Babakapan ka ngayon ng Diyos, 'di ba? Kasi kung tama ang ginagawa natin, 'di ba? Pagpapalain ng Diyos. Pero kung meron tayong motibo, 'di ba? Kunyari, may tamang motibo kaya lang behind at the back of his mind, 'di ba? May motibong mali. So yun po. Kaya ngayon pa lang ay napakaganda, mag-repent tayo, magsisi tayo, tumalikod tayo, turn away. Sabihin natin, turn away. Hallelujah, sa ating mga kahinaan sa buhay, sa mga tukso, sa pamamagitan ng pagsisisi at pananalangin. Okay, ganyan yan. May diagram po tayo dito. Self is in control of other areas of life. Okay, yung self, yung S, yan yung nakaupo. Di ba? May trono, may upuan doon. Siya ang nakaupo. Kaya tignan mo, from plans, family, sports, works, travel, hobbies, studies, vacation, self is followed. That leads to failure, trouble, or fear. Mayaman ka ngayon, kaya lang pulubi ka later. Kasi bakit? Ikaw ang naghari eh. Pagka pinaghari mo sa sarili mo, okay, outside si Christ. Jesus is outside of your life. 'Di ba? Sinasama mo lang ang Diyos pag may problema. Hindi mo siya sinasama pag nagde-decide ka. Nagde-decide ka sa emotion mo, nagde-decide ka sa mental mo, nagde-decide ka sa finances mo, nagde-decide ka sa mga kahinaan mo sa buhay. Sa maganda, si Kristo ang nagde-decide. Si Kristo ang masunod, hindi tayo kasi siya ang hari. Kaya lang kung si Kristo labas, katulad ng diagram diyan, Jesus is outside of your life. Kaya makita natin, self is in control of other areas of life. Kaya kapag kayan, sarili ang naghahari, may pride, may selfishness, no? Fault finding, 'di ba? Ang dami ng galing-galing ng leader magsunglead, 'di ba? Ang galing-galing yung leader mag-share, 'di ba? Tapos nung siya, dahil hindi siya sarili niya ang naghahari, kaya hindi siya ang hindi napansin, ang dami niyang sasabihin, fault finding. Oh, maganda sana yung linya, kaya lang wala, taliwas yung song kanina, malayo sa preaching.
di ba? Naghahanap tayo ng fault finding. Naghahanap tayo instead na mag-appreciate tayo, instead na makitignan natin yung tama. Kasi bakit? Sarili kasi. Pagka sarili ang nakaupo, masasaktan natin palagi ang sarili natin. Tayo naman ang nasasaktan dyan. Pero kung si Kristo, tingnan mo, wow, hallelujah, ang ganda ng song, ang ganda pa ng preaching ng leader. O di ba? Marunong ka nang mag-appreciate. Hallelujah. Disobey God's command. Unforgiveness, losing courage, envy, failure, unbelief, giving up easily. Alam mo yun ba yung giving up easily? Wala man lang katagal-tagal sa pressure. Di ba? So yun po, noon ayaw ko ring makipag-anuhan sa tao noon. Pero salamat sa Diyos, pinalago niya yung courage sa puso ko. At yun, nakikipagtagalan na ako. Okay? Kahit na, ngayon, kahit mapa-international, nakikipagtagalan din ako. Nawala na yung, fear of the unknown, yung fear of people. Di ba? Kaya sinasabi ko sa inyo, napagaling lang ako. Diba? Kung pinagaling ako ng Diyos, kaya din niya kayong pagalingin. Ngayon, mahaharap niyo lahat ng klase na ng tao. Okay? So yun po. Bakit? 'Di ba? Kasi si Kristo na ang naghahari. Hallelujah, Jesus. Kaya napaka-importante. Kaya tingnan mo, pag sarili, S, ang I, me, and myself. Pag hindi ikaw ang star, pag hindi ka naka-credit sa'yo, di ba, yun ang gusto ng me, yun ang gusto ng I, yun ang gusto ng myself. Sa kanya ang credit. Di ba? Hindi sa Diyos. Kaya yun po ang natutunan namin na mag-asama, na ang credit ay sa Diyos. Napabuti ba kami? Tumagal kami sa ministeryo na hanggang ngayon po ay ganun pa rin ang serbisyo po namin sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Next slide. Ito po. Christ is in control of every areas of life. Instead of self, Jesus rules. Okay? Kaya si Kristo ang nakaupo. Jesus directs one's plans and desires, bringing peace in order to life. Self-submit to Jesus. Kaya tayo nagsasubmit kay Kristo. Ayaw ng laman natin, pero gusto ng Diyos siya ang masunod. Pag ang Diyos ang nasunod sa buhay natin, ang dami nating maiwasang gulo sa buhay. Fruit of the Holy Spirit, madidevelop yan. Share Jesus to others, kaya mo yan. Effective prayer life, bakit nangyayari? Kasi nangunguna si Kristo sa buhay natin. Pag si Kristo ang leader, pag si Kristo ang nakaupo sa trono ng ating buhay, di ba? Pag siya ang nangunguna, sigurado panalo tayo, epektibo tayo. Kaya sabi niya, meron dito yung trust in obey. Mag-trust ka lang at sumunod sa Panginoong Diyos. Build up others. Okay, nagbi-build tayo. Kaya yun po ang ginagawa namin. Nagbi-build up kami ng others. Hindi namin sinusulo ang tagumpay. Hindi namin pinagmamaramot ang ministry. Libre lang din ito na tinanggap namin sa Panginoon. Libre lang din ito na ipamimigay. Marami ng pastor na ayaw nang mag-develop. Ayaw na nilang maglagay ng kanilang mga assistant pastor sa kanilang mga leaders kasi bakit? Takot silang maagawan ng trono. Takot sila na mawalan sila. Takot sila na baka mayabangan sila. Takot sila na baka mataasan sila. Takot sila na baka mas magaling yung mga estudyante nila later kaysa sa kanila. Sayang mo sa gusto. Yun po ang natutunan ko sa buhay. Kaya mas magaling man kayo in the future kaysa sa amin, magtitiwala na. Magpapalakpak na lang kami sa iyo. Mag-appreciate na lang kami sa inyo. O di ba? Yan, magiging ano na lang kami sa inyo. Di ba? Maging proud na lang kami sa inyo. Kasi yun ang reality ng buhay. Sayang mo sa gusto, tatanda tayo lahat. Walang tatagal sa trono. Kaya ngayon, pasahan lang tayo. Kaya pinapasa namin, sinishare namin sa mga willing, sa mga gusto. Pero kung ayaw mo, wag mo. Okay lang yon, di ba? Kaya lang, share pa rin namin sa mga may gusto pa. Kung may mga gusto pang magpaturo, ituturo din namin. Hanggat may gusto, ituturo namin. Kasi in the future, hindi na namin kaya magturo. At least, marami na kaming naituruan, nakatulong na kami sa iba. Kasi ang tunay na success, pasaksisin mo din ang iba. Kung successful ka sa ministry at paglilingkod o pagpapastor, pagsaksisin mo rin ang iba. Maraming pastor insecure, ayaw nila yon. Kaya tayo po, healthy church po tayo for the glory of God. Kaya yun po ang ipapasa natin sa mga next generation ng mga churches natin dyan sa Finland. Okay? So yun po ang heart natin, yun po ang DNA natin. Kaya nagtitrain po kami, train natin ang iba, binibuild
i-build up natin ang bawat isa. Para bakit? Magpapatuloy ang iglesia. Kahit wala kami, nagpapatuloy ang iglesia. Hallelujah. Kaya hindi tayo nagtayo ng church na magdepende lahat sa amin. Kaya magtayo tayo ng church na nakadepende kay Kristo. Hallelujah. Next to the last ano na natin, picture, signs, wonders, and miracles. Come after cleansing. Okay. Signs, wonders, and miracle come after cleansing. Ito po'y darating, sabi niya rito, yung signs, wonders, and miracles. Reward of cleansing, experience God, victory, transformation, conquering, promised land, okay? Kaya tayo po, na marating natin yung promised land natin, kung yun ang ibinigay ng Diyos na promised land natin, ang Finland, okay? Magiging i-conquer natin kasi may kalaban dyan na kailangan natin gapiin para ano natin, ano tawag nito, ma-conquer natin ang Finland. Kaya kailangan tayong tumayo, kailangan tayong lumaban, kailangan natin patayin yung mga dapat anuhin natin ng mga gawa ng kalaban sa buhay natin, puksahin natin, putulin natin ang mga sumpa para walang susunod po sa atin na sumpa. Para yung mga anak natin, malaya na sila. Magandang bulas na sila later on. Hallelujah, Jesus. Crossover, impact and fruitfulness, outpouring of the power of the Holy Spirit. Yan po, pagka na totoo yung cleansing natin, kaya yun po ang patatapusin na natin agad ito para pupunta tayo sa repentance, sa prayer, sa cleansing mismo, para tayo po ay mag-repent at mag-renounce. Okay, God's promises follow obedience. Cleansing positions us to receive victory, healing, restoration, revival. Kaya God, victory, freedom, healing, revival, answered prayer, fruit of the Holy Spirit. Ang man, self-centeredness. Okay, relationship. Okay, materialism. Okay, alam mo yung relationship, yung bang ina-idolize natin yung relationship. Okay? Instead of God, dahil sa relasyon, naging barkada, 'di ba? Kahit pumunta sa mali, masunod lang ang barkada na which hindi na tama, 'di ba? So ang tunay na magkakaibigan, ang malinis na relasyon, 'di ba? Kung ayaw nila na sumunod sa Diyos, ikaw sumunod ka sa Panginoon. Kahit kaibigan mo man 'yan, 'di ba? So yung mayroon tayong isang kapatid dito, si Brother Ben. Umalis yung kaibigan niya, best friend niya 'yun, umalis sa church, hindi siya sumunod. Kaibigan pa rin tayo pero dito ako. Diba? So yun po, kaya napaka-importante po ang ating pagsunod sa ating Panginoon. Cleansing positions us to receive victory, healing, restoration, revival. Kaya yun po ang gagawin natin sa Diyos, victory. May freedom tayo, may healing tayo, may revival tayo, may answered prayer, fruit of the Holy Spirit. Nadidevelop yan. Kasi bunga, kailangan may tanim. Okay? Para mag-develop sa atin. Yung Holy Spirit ma-develop, mapamuhay natin ang ugaling Holy Spirit. Para bakit? Para mapapahuli yung word natin, yung isip natin, mapahuli siya kasi Holy Spirit siya. Hindi siya evil spirit. Pag minamagnify natin ang Holy Spirit, magkakaroon ito ng bunga. May bunga ang Espiritu Santo. Okay, meron love, joy, peace, di ba? Kindness, meekness, so on and so forth. So, ang man, self-centered siya. Spiritual problem, mental struggle, emotional struggles. So, yun po ang problema sa man. Kaya napakaganda, yung man, yung lahat ng mga self-centeredness natin, relationship natin, nandito sa paanan natin. Para pag lumapit tayo sa Diyos, direkta siya. Walang balakid, walang barriers, walang distance, kundi may ikaw at ang Diyos ang nag-uusap. Wala na yung self-centeredness o hindi na yung namamagnify yung relationship ng tao or materialism or mental struggle o spiritual problem, emotional struggle. Nawala yon pag humingi tayo ng tawad sa Panginoon, ibig sabihin nilalagay natin sa paanan na natin. Hindi na sila naghahari, si Kristo na ang naghahari sa buhay natin. Hallelujah, Jesus. Kaya yun po ang ating yun po ang gagawin po natin. So ang gagawin po natin ay pupunta tayo sa altar, ililid ko kayo ng repentance, tapos ililid ko rin kayo ng renouncement. Ibig sabihin ng repentance, paghingi ng tawad sa Diyos. Lord, patawarin mo ako sa mga kapabayaan ko.
sa hindi pananalangin, 'di ba? O whatever na mga kahinaan natin. Okay? Ihingi natin ito lahat ng tawad sa Panginoong Diyos. And then ang renouncement, itakwil na natin. Ibig sabihin, ayaw mo na. Binabalik mo na. Ang renouncement, binabalik natin yung pinahiram ng kalaban, inoffer ng kalaban, tinanggap naman natin, ibalik natin sa kanya. Yun ang renouncement. Itakwil na natin sa buhay natin. Ibig sabihin, bunutin na natin. Ibig sabihin, ibasura na natin. Yung maling bisyo na yon, yung kahinaan ng chismis na yon, yung pagdodroga na yon, yung maling motibo na yon, yung pagmamalaki ng pride, o yung sama ng loob, o yung unforgiveness, o yung pikunin, or ano tayo, yung bang shy type tayo, yung fear of man, okay, people pleasing. Hindi na tayo people pleasing. Itakwil mo na para magiging God pleaser ka na. Hindi ka na people pleaser. So yun po ang gagawin po natin. Hallelujah, Jesus. Worship team, please. Pwede pa tayong tumayo po tayong lahat. Okay, meron tayo talagang nilaan ko na ilang minuto para tayo po'y mag-response sa Panginoon. Hindi lang po ito isang prayer, kundi mag-decide ka talaga, isuko mo. Ano yung mga dapat mong isuko? Kausapin mo sarili mo. Ano yung mga dapat mong alam mo yan. At ipapaalala ngayon lahat ni Lord. Okay? Hindi ko pinapaalala sa iyo. Ang Diyos ang nagpapaalala sa inyo. Kasi bakit? Bakit? Ito, tayo ang nasasaktan. Tayo ang kawawa. Okay? Kaya napakaganda maituwid ang mga bagay na ito sa buhay po natin. One thing I ask and seek all my days, to dwell in your house, on your beauty to gaze. I will seek your